Ayun, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Purihin ng Panginoon dahil kahit tayo ay hindi karapat-dapat, tayo ay inibig pa rin ng Panginoon. Kaya palakpakan po ulit natin ng Panginoon. Yan, welcome po tayong lahat sa Tagalog service ng GCF Naga, alas 8 ng umaga dito sa may 3rd floor, Magsaysay. At tulad na ng ginagawa natin linggo-linggo, gusto lang natin kilalanin kung meron ba tayong bisita o isang beses pa lang na nakakadalo sa GCF. Kung meron man pong first time, pakitaas po ng inyong kamay upang kayo po ay aming mabati. Sige, kung wala naman po, para sa ating lahat, tumayo po tayong lahat at batiin natin ang bawat isa. Baka yung kabila, hindi nyo pa po nakikilala, yung mga katabi ninyo, pwede po ninyo silang puntahan sa kabila. Tumungo naman po tayo sa ating mga paalala. Una, kung meron pa kayong dalang sanggol o bata, kung sakaling sila ay umiiyak, meron po tayong cry room dyan sa gilid. Pwede na lang po ninyo silang dalhin dyan. At kung meron kayong dalang mga gadgets or cellphone, paki-double check, triple check. Sigurado po na ito ay naka-silent mode. Pakilagay din po sa airplane mode upang maiwasan po nating maabala yung ating katabi at yung magsasalita mamaya. Tumungo na po tayo sa ating mga anunsyo. Meron po tayong ngayong 4 na anunsyo. Una ay Scripture Lens. Yan, sa Scripture Lens, punta po kayo sa Google at pwede ninyo i-search doon, Scripture Lens, lalabas yung pangalan ng ating senior pastor. At yung Scripture Lens na yun, doon nakalagay yung manuscript, yung sermon. Kung gusto ninyong balikan, pag-aralan, pwede po kayong pumunta doon. At ini-encourage po din namin kayong lahat na mag-subscribe doon para makatanggap kayo ng mail every week ng manuscript. Hindi niya ninyo kailangan puntahan, automatic na dadating sa mail po ninyo. Ikalawa naman, Cry Room and Sunday School announcement. Ngayon pala po ay meron tayong Sunday School service sa 2nd floor. Kung meron po kayong dalang bata sa inyo, 4 years old to 12 years old, pwede po ninyo silang dalhin sa 2nd floor dahil meron pong Sunday School service. At kung meron kayong bata na 3 years old pababa, sa Cry Room po sila dapat. Pero kung gusto ninyong dalhin sila sa Sunday School service, okay lang naman po. Basta merong guardian, may kasama po na isang guardian o kaya isang parent para sa kaligtasan, para safe yung bata. Ikatlo naman po ay magkakaroon tayo ng seminar. Ang title po ng seminar ay When Love is More Than Attraction. Ang seminar po ay gaganapin sa February 1, 2026, 1:30 p.m. Dito rin po sa GCF Naga 3rd floor. Dito rin po mismo gaganapin yun. At ang ating po magiging speaker ay si Dr. Lito Viloria. Si Dr. Lito Viloria, siya po ang kasalukuyang presidente ng CBAP. Ano po ang CBAP? Ang CBAP po ay Conservative Baptist Association of the Philippines. At ang GCF Naga po ay parte nun. Kaya, ayan, siya po ang ating magiging speaker. At si Dr. Lito, siya rin po ang senior pastor ng GCF South Metro. Yung seminar po na When Love is More Than Attraction, marami po tayong makukuha doon, marami tayong matututunan, punong-puno ng information. Dahil alam naman natin na paparating na yung buwan ng pag-ibig.
February. Valentine's Day paparating na, kaya inihanda na itong seminar sa February 1. Imbitado po ang mga mag-asawa, single o hiwalay man. Basically, lahat naman po imbitado sa seminar. Tapos yung snacks po provided na rin. Kaya ulitin ko lang po, February 1, 2026, 1:30 p.m. afternoon, dito po sa GCF Naga 3rd floor. At panghuling anunsyo ay ang ating Couples Night. Magkakaroon po tayo ng Couples Night sa February 14, 2026. Ito naman po ay Saturday, 6 p.m. po dito rin sa may GCF 3rd floor. Dito rin po siya gaganapin. At yan nga, ang purpose naman nito ay para patatagin at palakasin yung marriage at yung relationship between husband and wife. Sa pamamagitan na ang nakasentro ay si Jesus Christ. Christ-centered teaching, fellowship, and shared experience. Kaya, imbitado po na dumalo para sa Couples Night. Ayan lamang po para sa ating anunsyo. Tumungo na po tayo sa ating panalangin pastoral. Brother Roy. Amen. Bago po tayo tumungo sa pastoral prayer, ngayon po ay sineselebrate po natin ang banal na hapunan. Ay iniimbitahan po natin ang mga usher po na pwede pong i-distribute po natin ang elements po. Habang lumalapit tayo sa hapag ng Panginoon ngayon, ginagawa natin to upang alalahanin ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. Isa itong banal na sandali ng pagsamba at pagninilay-nilay. Kung ikaw ay mananampalataya kay Hesukristo, iniimbitahan kang makibahagi. At kung ikaw naman ay patuloy na pangnanghahanap o hindi pa handang makibahagi, malugod ka pa rin naming iniimbitahan makiisa sa pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng tahimik na pagmamasid. Ang bakit po tayo nagsa-celebrate po ng banal na hapunan? Ito po ay utos mismo ng ating Panginoon na sabi niya, ganyan tayo daw po ay alalahanin natin itong gawain na to hanggang siya ay dumating. Ang pag-alala po nito ay hindi po ito ritual, hindi po ito nagbibigay ng anumang power or kaligtasan. Ngunit ito po ay mismong pag-alala sa pagpakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sige po, maaari po nating i-distribute ang elements po. At habang pong binabahagi po ang mga elemento po, bago po tayo makibahagi sa banal na hapunan, maglaan muna po tayo ng sandali para magnilay-nilay sa ating puso at buhay. Sinasabi sa atin ng kasulatan na siyasatin muna natin ang ating sarili bago tayo kumain ng tinapay at uminom mula sa saro upang tayo'y lumapit na may paggalang at papasalamat. Maglaan tayo ng ilang sandali ng katahimikan upang ikumpisal ang ating kasalanan at humingi ng kapatawaran sa Diyos. Ang sabi niya mga po, kung hindi po tayo magkukumpisal o hindi po natin i-confess ang ating kasalanan, hindi tayo worth it. No? Sabi ang ganyan sa salita, tayo po'y tumatanggap ng paghukom. So sa madaling salita po, sa oras pong ito, tayo po'y yumuko at tayo po'y magmulay-mulay. Pwede po nating i-confess ang ating mga kasalanan upang siya po ay tapat na magpapatawad po sa atin. Sige po, tayo po magsitayo.
Babasahin ko po ang salita ng Diyos na nakasulat po sa unang Korinto, chapter 11, verse 23 to 26. Sapagkat ang tinanggap ko mula sa Panginoon ay siyang itinatagubilin ko sa inyo, ng Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo, ay kumuha ng isang tinapay. At pagkatapos magpasalamat, pinagputol-putol niya ito at sinabi, "Ito ang aking katawan para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin." Gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan at sinabi, "Ang kopang ito ang bagong tipan ng aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo iinom nito bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kinakain ninyo ang tinapay nito at iniinuman ng kopa, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagdating." Tayo po ay sabay-sabay na kumain ng elemento. Tayo po ay manalangin. Naming banal, dakila sa lahat, Diyos na may likha ng lahat ng bagay, Diyos na nagbigay sa amin ng buhay, Diyos na nagbibigay sa amin ng kapayapaan sa araw-araw. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa araw nito. Maraming salamat, Ama, sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na kami po'y maging kaisa sa inyong banal na hapunan. Sa aming pagtanggap ng tinapay at ng sarong, muli po namin inaalala ang pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng inyong anak na si Jesus upang ilagtas kami sa aming mga kasalanan. Kami po'y lubos na nagpapasalamat dahil kahit hindi po kami karapat-dapat, ikaw ay nagmahal sa amin. Panginoon, sa umagang ito, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Maraming salamat, Ama, sa inyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Ama, sa pagliligtas sa amin, maging sa bagyo. Sa umagang ito, maraming salamat at hindi po nagkaroon ng anumang kapamakan, anumang disgrasya ang bawat isa. Panginoon, ingatan niyo rin po ang mga kababayan po namin na dadaanan po nito. Panginoon, maraming salamat maging sa pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Kami humihingi, Panginoon, ng kapatawaran sa mga bagay na nagawa po namin, sinasadya man o hindi, mga bagay na hindi po karapat-dapat sa iyo. Mga bagay, Panginoon, na hindi po nakakalugod sa iyong paningin. Kami patuloy niyong pakalinisin upang kami karapat-dapat humarap sa iyo. At Panginoon, maraming salamat sa pagbibigay ng inyong anak. At sa umagang ito, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa na nandito sa pagbibigay sa amin ng inyong anak, Panginoon. Maraming salamat rin, Panginoon, sa aming mga trabaho, sa aming mga hanap buhay na tinatangkilik, maging sa mga mag-aaral. Pagpalain niyo sila. Pagpalain niyo rin po ang aming bansa. Pakilinisin niyo, Panginoon, ang anumang korupsyon. Talisin, Panginoon. Pagpalain, Panginoon, ang lahat ng lilingkod sa inyo. At sa umagang ito, Panginoon, pinagkakatiwala namin ang oras na ito na ikaw ang mangungusap sa bawat isa sa amin. Ihanda niyo ang aming mga puso. Alisin niyo, Panginoon, anumang takip sa aming mata upang makita namin ang kaliwanagan na nagmumula sa iyo. Lahat ng ito'y papuri at pasasalamat na may pagpapasalamat sa dakilang pangalan ng inyong anak na aming Diyos, Panginoon nagpagligtas. Amen at amen. Muling paalala po pala,
para sa ating lahat. Paki-double check or triple check yung cellphone. Siguraduhin po na ito ay nakapatay at walang tunog. O yung mga alarm clock, baka biglang tumunog po. Tumungo na po tayo sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Ako po ay may babasahin sa inyong salita ng Diyos na nagmula sa Marcos, Kabanata 12, talata 42 hanggang 44. Ito po ang nakasulat. Lumapit naman ang isang biyudang mahirap at naghulog ng 2 tig-50 sentimo. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa sa inihulog nilang lahat. Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ang ibinigay ng biyudang iyon, bagamat siya'y mahirap, ay ang buo niyang ikinabubuhay." Ayan lamang po at tumayo po tayong lahat para sa pag-awit ng doksolohiya. Sige, awitin na lang po natin. Ang Diyos may papurihan, ang Espiritong banal ng mga taong nilalang at ng laoong kasakitan. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw na binigay ninyo ngayon na kahit maulan ay nandito kami upang maglingkod sa inyo. Salamat sa lakas na ibinigay ninyo upang makapunta dito. Papasalamat din kami, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay ng pagpapala sa amin. Alam namin, Panginoon, na kayo ay patuloy na kumikilos sa aming buhay. Yung mga panahon na hindi namin ito nararamdaman, ngunit alam po namin na hindi po kayo tumitigil upang tugunan ang aming mga pangangailangan. Pinapanalangin namin, Panginoon, na pagpalain ninyo ang bawat isa. Ang mga estudyante nag-aaral, bigyan ng karunungan. Ang mga taong nagtatrabaho, bigyan ng lakas at sapat na pahinga. Ang mga tao naman na nagninegosyo, pagpalain niyo po ang kanilang negosyo na marami pang customers ang pumunta. At bigyan din sila ng karunungan. At sa iba naman po na naghahanap pa ng paraan upang kumita, pagpalain niyo po sila, Panginoon. Sa inyo po nagmumula ang karunungan at alam namin na ito ay ibibigay niyo sa amin kung ito po ay aming hinihiling sa inyo. Pinapanalangin namin na gabayan ninyo ang bawat isa dito, Panginoon, na patuloy namin sundin ang inyong salita sa pamamagitan ng pananampalataya. Ilayo nyo rin po kami sa anumang kapahamakan at anumang pag-iisip, pagiging sakim, makasarili, pagiging greedy, alisin nyo po yan sa aming mga puso. Muli na nagpapasalamat kami sa lahat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po kayong umupo. Tumungo na po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos.
Ang ating pong babasahin salita ng Diyos ay nagmula sa aklat ng Awit, Kabanata 78, talata 70 hanggang 72. Ulitin ko po, Awit, Kabanata 78, talata 70 hanggang 72. Kung kayo po ay may dalang Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat na nabanggit at basahin po natin ito ng sabay-sabay. Tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa kanyang salita. Pinili niya si David na lingkod niya at kanyang kinuha siya mula sa kulungan ng mga tupa. Mula sa pag-aalaga ng mga pasusuhing tupa, siya ay kanyang dinala upang maging pastol ng Jacob na bayan niya, ng Israel na kanyang pamana. Kaya't siya ay nagpastol sa kanila ayon sa katapatan ng kanyang puso at kanyang pinatnubayan sila ng sanay na mga kamay. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Maaari na po kayong umupo. Amen. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat po, Ama, dahil napakaganda po ng panahon natin ngayon. No? Kagabi, halos ang dami nangangamba. Kahit ako po, no? Tinitingnan po namin yung ilog kasi malapit lang, ilang hakbang lang kami mula sa ilog, no? Tinitingnan namin. Pero ang pinaglilingkuran po nating Diyos ay kaya niyang kontrolin kahit anumang bagay. Naniniwala po ba kayo doon? No? Alala ko si Jesus nung lumakad sa gitna ng bagyo. Hindi po siya nagbabago. No? Kailangan niya lang po ang mga mananampalataya na tapat na mananalangin sa Kanya. Bago po tayo magsimula, tayo po'y manalangin. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa umagang ito sa pagbibigay sa amin ng pribilehiyo na ikaw ay sambahin, papurihan, pasalamatan, at itaas sa aming kalagitnaan. Maraming salamat sa pribilehiyo na kami ay pwedeng tumawag sa iyo bilang Ama. Panginoon, sa umaga pong ito, buksan niyo po ang aming puso, ang aming isipan. Alasin, Panginoon, ang mga pangamba, ang mga takot sa aming kapaligiran. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-iingat niyo po sa amin. Nawa ang salita mo sa pamagitan ng pagtulong ng inyong banal na Espiritu ang mangusap sa bawat isa sa amin. Nawa ang bawat salita na aming mapapakinggan ay maging isang silbing buto na matatanim sa aming puso, na ito'y mamumunga at ito'y makikita sa aming buhay. Lahat ng ito'y panalangin namin na may pagpapasalamat sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Ang ating pong pag-aaral ngayon, ang title po nito ay Pastol ng Diyos. Nagmula po ito sa Awit, Kabanatang 78, talatang 70 hanggang 72. Okay? Ang awit ng 78 or 78 ay nagsasalaysay sa paulit-ulit na pagre-rebelde ng Israel. Ngunit ito ay nagsasalaysay rin sa patuloy na katapatan ng Diyos. Sa huli, ang focus ay napunta kay David. Hindi muna isa bilang mandirigma o bilang isang hari, kundi bilang isang pastol na pinili at hinubog ng Diyos. Ipinakita nito kung paano magtaas ng pinuno ng Diyos at ang tunay na pamumuno ay nagmumula sa puso ng isang naglilingkod sa Kanya. So makikita po natin yung kaputapatan ng Diyos dahil that time ang Israel, no, paulit-ulit, cycle po kasi ang Israel, no? Ano po yung cycle? Maniniwala sa Diyos, pagpapalain ng Diyos, pag pinagpala, makakalimutan ng Diyos, magre-rebelde sa Diyos. At pag nagrebelde sila, magre-repent, babalik ulit sa Diyos at magiging cycle po yun. Pero ito po ang pag-aaralan po natin ay nakapokus sa isang dakilang tao. Sabi ang ganyan, pangalawa sa pinaka-mentioned sa Bible, bukod kay Jesus Christ, si David. Basahin po muna natin ang awit 78. Sabi kanina, pinili niya si David na lingkod niya, ang kanyang kinuha siya mula sa kulungan ng mga tupa. Mula sa pag-aalaga ng mga pasusuhing tupa, siya ay kanyang dinala upang maging pastol ng Jacob na bayan.
niya na Israel na kanyang pamana, at kaya't siya ay nagpastol sa kanila ayon sa katapatan ng kanyang puso at kanyang pinatnubayan sila ng sanay ng mga kamay. Dumako po tayo sa unang punto. Bakit po ba pinili ng Diyos si David? No, mapapansin natin, mamaya makikita ho natin, ano po yung katangian ni David na pwede nating isabuhay. Okay? Ang unang-unang punto po, pagpili ng Diyos. Nagsimula ang pagtawag kay David sa mismong pagpili ng Diyos. Hindi sa pinili dahil sa katayuan, kalakasan o sa kasikatan, kundi dahil binigay ng Diyos ang kanyang pabor sa kanya. Ngunit ito po ang question. Okay? Anong dahilan kung bakit pinili? Ano yung requirements or ano yung basis? Or ano yung qualification? Di ba? Mapapansin nyo po pag tayo nag-a-apply ng trabaho or even sa pagboto. No? Minsan tinitingnan natin ano yung mga qualification ng isang leader na hinahanap po natin. Unang-unang qualification po na makikita po natin dito sa binasa po natin, ang makapangyarihang pagpili ng Diyos. Or tinatawag po nating God's sovereign choice. Okay? So tayo po ay pumipili ayon sa kagustuhan ng ating mata. No? Kung ano po yung ating standard ng ating mata. Kung makikita natin na sa pagpili ho natin, minsan kailangan matalino, matangkad, malakas ang katawan. Ngunit iba po ang Diyos. Hindi nakabase ang qualification sa tao, kundi nakabase lamang sa pamantayan ng Diyos. Ano yung mga pamantayan ng Diyos? Paano ho natin makikita yun? Natatandaan po natin na bago po naging hari si David, siya po ay isang pastol. Makikita niyo ho doon sa ating team, no? The Good Shepherd, no? Last week, no, napag-aralan po natin yung Psalm 23, yung sikat na Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. Pero bakit po nasabi ni David po yun? Okay? Dahil dun po nagsimula ang pagpili ng Diyos sa buhay po niya. Okay? Kung mababalikan po natin, bago po siya naging hari, tingnan po natin ano yung mga punto. Paano siya napili ni Propeta Samuel. Tandaan po natin, si Propeta Samuel, siya po yung nag-anoint kay David bilang hari. Pero, sa pagpili ni Propeta Samuel sa bahay ni Jesse, by the way, si Jesse po ang tatay, kung baga may assignment ho tayo, pwede nyo natin sulat doon, si Jesse po ang tatay ho ni David. At sila po ay walong magkakapatid. At bunso po si David, no? Pero pagpili ni Propetang Samuel sa bahay ni Jesse upang i-anoint ang susunod na hari, hindi kasama sa pagpipilian sa David. Parang labo, no? Paano siya naging hari kung hindi siya kasama sa qualification? No? Pinapila lahat ng kanyang mga kapatid at wala ho siya. Nasaan po siya? Nandoon, nagpapastol sa mga tupa ng kanyang ama na si Jesse. Pinapila ho doon. Nandoon po si Eliab, yung kanyang panganay na kapatid, si Abinadab, Shimea, at iba pang mga kapatid niya. At tilang, kumbaga sa basis ho ni Samuel, ito ang mapapansin natin doon sa unang Samuel, pag binasa po natin, ang unang tingin po ni Propeta Samuel kay Eliab, ito na. Bakit po? This time, itong tatlong kapatid niya po, ay naglilingkod na sa army. Okay? Tandaan po natin na ang Israel, ay bayan ng Israel, sila po ay nasasakupan o napamumunuan ng isang hari. So, kumbaga may isang hari, may mga army. At itong mga kapatid niya, naglilingkod na or trained na po sila. Malalakas, matipuno, no? Okay? Matatangkad, malalaki ang katawan, siguro nag-gym pa dati. Pero tila iba yung pagpili ng Diyos. Tinuwid si Samuel ng Panginoon. Iba yung pananaw ni Samuel sa pananaw ng Diyos. Iba yung pananaw natin sa pananaw ng Diyos. Basta pwede po nating isulat kung meron po kayong Ito po yung makikita natin, ang kwento pong ito ay makikita sa unang Samuel kabanatang 16 verse 7. 1 Samuel 16:7. Babasahin ko po sa inyo. Ang sabi po dito ng Panginoon, yung pagkokorek ng Panginoon kay Samuel. Sapagkat ang Panginoon ay hindi tumitingin tulad ng pagtingin ng tao.
Ang tao ay tumitingin sa panlabas na panyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. So, ibig sabihin, nung pinapila yung kanyang mga kapatid, eto ho ba? Ang sabi ng Panginoon, hindi yan. Paraphrase ko lang po, no? Ito ba? Ito ba? Naubos na ho yung ibang kapatid, hindi pa ho nag-a-agree ang Panginoon. Bakit? Wala doon ho yung basis. So, ibig sabihin, hindi dapat nakabase lang sa lakas. Bakit po? Dahil kung nakabase sa lakas, pwede kang magmayabang. Tama ho ba? Sa atin, ganun po. Kung ang qualification ng Diyos sa paglilingkod, dapat may PhD ka, dapat magaling kang magsalita, dapat gwapo ka. Abay, hindi na ho tayo, wala na hong karapat-dapat na magsalita sa Diyos. Bakit po? Dahil lahat tayo, hindi ho karapat-dapat. Pero iba hong pagpili ng Diyos. Ang pagpili ng Diyos ay nasan daw po? Base doon sa 1 Samuel 16:17 ay naaayon sa puso. Hindi pinili si David dahil sa kanyang katayuan, lakas o pagkilala ng publiko, kundi dahil ibinuhos ng Diyos ang kanyang biyaya sa kanya. The grace of God was with him. Ano po ulit yung grace? Ang grace po ay pagbibigay ng gift na hindi po tayo karapat-dapat. Just imagine, no? Kung tayo, ang basis lang natin sa paglilingkod ay ayon sa physical na anyo, wala pong pwede na humarap sa Diyos. Ipinaalala nito sa atin ang banal na pagtawag ay nakaugat sa layunin ng Diyos at hindi sa inaasahan ng tao. It is the sovereign will of God. It is the sovereign will of God. Just imagine po. Isipin nyo na lang. Kung ang pagbase ng Diyos ay nakaayon sa pagpili ng tao, dapat ang pinakatawag sa Mesaya ay anak ni Eliab. Anak ni Eliab. Hindi nga natin kilala si Eliab, di ba? Pero si Eliab yung pinakapanganay, pero hindi niya ninayaan ng Diyos. Bagkus si David ang kanyang pinili, yung pinakabunso na hindi pa kasama doon. Just imagine. Isipin nyo, kayo yung bunso. Hindi kayo sinasama ng tatay, anak, aalis kami ha. Diyan ka lang sa bahay, ikaw ang taong bahay dyan. Ikaw ang mag-asikaso ng mga tupa. Tandaan po natin, bakit ho hindi nakasama si David? Number 1, siya po ay minor de edad. Minor de edad po. Bakit po? That time, ang pagpili sa bayan ng Israel ng military, dapat nasa tamang edad. Tama ho ba? Even here, sa Pilipinas, pag i-enlist ng dapat nasa tamang edad. Minor pa to. Sabi ng mga Bible scholar, around 15 years old si David that time. Okay? Pero mapapansin natin to, basahin po natin doon sa binasaw natin kanina. Magandang pong inilarawan ito, yung pagpili ng Diyos sa awit sa Psalm. Psalm 78 verse 70. Sabi doon, pinili niya si David na lingkod niya at kanyang kinuha siya mula sa kulungan ng mga tupa. Bakit kulungan ng mga tupa? Bakit hindi sa hanay ng mga militar? Ang kulungan ng mga tupa ay isang lugar ng pagiging hindi kasikatan o hindi pagiging tanyag. No? Makikita natin, ang tao ngayon ay base sa follower, ay influencer at likes. Ito, magaling magiging leader to kasi marami siyang follower. Magaling to kasi magaling siya magsalita, magaling siya mag-English. Pero hindi po. Ang kulungan ng mga tupa ay nagiging lugar ng pagsasanay para sa pagiging hari. Parang ang ibang pag-iisip ng Diyos, no? Tama yung sinabi niyan last time. My ways are not your ways. My thoughts are not your thoughts. Pero tila walang halaga sa paningin ng iba ang plano ng pagtubos ng Diyos. Bakit pinili ng Diyos ang isang bata na malayo sa kanyang mga ama? Solo. Just imagine, kung makikita natin ang buhay ng isang pastol, hindi po siya kasikatan. Bakit po? Siya at ang kambing lang o ang tupa lang ang magkakasama. Walang papuri, walang pasasalamat. Walang ang recognition. Pansinin nyo po, basahin nyo ang 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Chronicle, 2 Chronicle. Wala ho doon sa istorya doon ang yung mga nangyayari sa buhay na David habang siya nagpapastol. Tama? Wala ho.
Pero mapapansin nyo mamaya, may babasahin po tayo. Si David mismo nagkikwento ng kanyang buhay. Ano yung delikado sa buhay ng paglilingkod ng pastol. Ano po ibig sabihin po sa atin nun? Marahil may mga bagay sa atin dinadala tayo ng Diyos sa mga lugar na hindi po tayo, masasabi nating insignificance. Lord, parang wala naman nangyayari sa akin. Parang nasa wilderness ako. Bigyan ko po kayo ng isang halimbawa. Siguro yung mga anak nyo makaka-relate dito. Paghuhugas po ng pinggan. Paghuhugas po ng pinggan. Subukan nyo po paghugasin ng mga anak nyo ng pinggan. Ngurub-ngurub na po yan. Sabi sa Bicol, ngurub-ngurub na yan. Ako na naman lagi. Ako yung bunso. Lagi na lang akong pinapagalitan. Hindi po. Dahil ano po, ang paghuhugas ng pinggan, yan po yung pagsasanay. Bakit? Kalat mo, linis mo. Palagay nyo, meron po bang chef na nagsimula nang hindi marunong maglinis ng pinggan? Meron po bang mga kusinero na magaling magluto na hindi marunong maglinis ng pinggan? Malamang ang maliliit na bagay na binibigay po sa atin, yan po ay training. Kaya mga nanay, mga tatay, huwag nyo pong binibaby ang inyong mga anak. Dahil ang mga pagsubok at pagtuturo po natin, yan po ay paghahanda. Pansinin nyo po ang mga nanay na laging sumasalo ng responsibilidad ng kanilang anak. Tama po ba? Huwag mo nang paglinisin yung anak mo. Nag-aaral yan. Ako na nga. Pansinin niyo, paglaki po nila, kayo rin po ang kukuha ng responsibilidad nila. Ganon rin po sa buhay po ng Kristiyano. Mapapansin niyo si David. Si David, bakit po siya naging pastol? Bakit po naging pastol? Kaninong pastol yun? Kaninong tupa yun? Kay Jesse, sa tatay niya. He's doing the will of his father. He's doing the will of his father. Anak, ikaw mag-alaga ng pastol. Ikaw magbantay niyan. Alam niyo po dati kasi wala pong bangko. Ang kayabanan nakabase sa dami po ng pastol. Kaya pag ang pastol ay hindi marunong, kagaya po na pag-aralan natin, di ba may higher hand, pag hindi po maayos sa pagpapastol, pwede mo mag-declare ang isang pamilya ng bankruptcy. Pag naubos ng lobo or ng oso or mga ligaw na hayop, pwede mo mag-declare ng bankruptcy. Kaya gano'n na lang ang pag-aalaga ni David sa kawan ng kanyang tatay. So unang-una po sa pagpili ng Diyos, the sovereign will of God. Iyon po ang unang dahilan. Pangalawang dahilan, bakit pinili ng Diyos si David? Isa po siyang pastol na ayon sa puso ng Diyos. Pwede niyo po isulat. He is the man after God's own heart. Unang pinakilala sa David, hindi bilang pinuno, kundi bilang isang tapat na pastol. Sa pag-aalaga ng tupa ng kanyang ama, sabi ko kanina, kaya po tinawag si David na pastol kasi siya ay sumusunod sa kagustuhan ng kanyang ama. To do the will of his father. Ang kagustuhan ng kanyang amang si Jesse ang masusunod. O anak, yung mga kuya mo nandoon sa battlefield, sikat na sikat, ikaw dito ka lang, ha? Mag-alaga mo ng pastol, no? Dali mo sila sa pakainan, pag nauwaw sila, dali mo sila sa tubigan, paulit-ulit. Pag may mga oso, babantayan mo sila. Natutunan ni David ang pananagutan, pagtsatsaga, pagbabantay at tapang. Yung mga tipong insignificant sa buhay natin, marahil kung tayo po ay nagrereklamo, hindi po dati matututunan yung mga bagay na tinuturo sa atin ng Diyos. Ang mga lihim na gawain ito ay humubog sa kanyang pagkatao bago pa niya harapin si Goliath o isuot ang korona. Kasi marahil sa atin, tuwing nababanggit ang salitang pangalan na David, ang unang papasok sa isip natin ay David and Goliath. Pero hindi natin nakikita or nababasa or na-realize David, the young boy shepherd, ang batang pastol. Si David ay isa ring tapat na sumasamba. Tandaan ho natin, si David, hindi lang po siya basta pastol. Siya po ay worshiper. Pwede niyo po isulat. Siya po isang worshiper. Kaya tatandaan natin, syempre, dati wala namang cellphone. No? Wala siyang libangan. Pag nagpapastol siya, anong dala niya po? Yung harp. Sabi nga yan, 6-string harp. Or sometimes 5-string, base sa pag-aaral ng mga kultura ng Israel.
Siya po ay sumasamba. Paggabi siguro, solo siya. Nakikita niyo yung nakikita yung galaxy, nakikita niyo yung creation ng Panginoon habang siya nagpapahinga. Nakikita niyo ang kabutihan ng Diyos. Na i-relate niya na, Panginoon, ako pala'y para mga tupa. Ikaw yung aking good shepherd. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ipinakita ng mga awit ang pusong sensitibo sa Diyos. Kaya mapapansin niyo po, basahin niyo po yung Psalm. Pag binasa niyo po yung Psalm, karamihan pong awit po doon ay nagmula kay Haring David. So hindi lang po siya pastol, siya po ay mga awit or worshiper sa Diyos. Pag binasa niyo po yun, yung pusong pagtitiwala, pagsisisi, kagalakan, lubos na pag-asa sa Diyos Ama. Ang katahimikan ng mga pastulan, matututunan ni David na umasa sa Diyos lamang at doon nahubog ang kanyang malalim na ugnayan sa Kanya. Ano pong ibig sabihin po sa atin ito? Ito po yung tinatawag po nating quiet time. Quiet time po. Sa araw-araw na buhay po natin. Bago po maging busy ang lahat, nag-i-spend po ba tayo ng quiet time sa buhay po natin? Kasi kung wala po tayong quiet time, hindi po tayo pwedeng maging hari. Hindi po tayo pwedeng ma-promote ng mga bagay na, bakit po? Wala kasi tayong time na mag-quiet time sa Diyos. Paggising nyo, anong inuuna natin? Cellphone. Alalahanin. Better po, ito po suggestion ko po. Try nyo po. Try nyo po. Napaka-epektibo po nito, kagaya nung binabanggit ni Jesucristo. Na kung tayo po yung mananalangin, mas maganda po yung halos hindi pa hugising sila. Umagang-umaga, gumising po tayo, maglaan po tayo 15 minutes. No? Habang hindi pa humaingay ang paligid. Makipag-commute po tayo, makipag-usap po tayo sa Diyos. Panginoon, anong balak mo sa buhay ko? Yung pasasalamat lang. Panginoon, maraming salamat, binuhay niyo ako. Madalas inahanda ng Diyos ang kanyang lingkod sa tahimik na lugar bago niya siya ilalagay sa mas lantad na gawain. Tila maliit na bagay ay mahalaga sa plano ng Diyos. Kaya tatandaan po natin, faithful in little, faithful in much. Ano po ibig sabihin po sa atin nun? Sa mga anak po natin, hindi po insignificant sa mga nangyayaring training sa buhay po ng mga anak natin. Kung sila ay hindi tapat, ito lang po, bukod sa paghuhugas ng pinggan. May narinig po ako isang general. General po siya ng SEAL, Navy SEAL. Alam niyo po ng Navy SEAL? Ito yung mga malulupit na mga magagaling na mga trained sa Amerika. Sabi ng isang general, paano siya naging isang magaling na general? Alam niyo po anong sabi niya? Ang una niyang kinoconquer, pagtutupi ng higaan. Bakit? Ay, yung significance naman nun, pagtutupi ng higaan. Bakit? Kasi, sabi ng general, at least may na-accomplish siya sa isang araw. Okay? Subukan niyo po yung mga anak niyo. Training niyo po. Bago sila bumangon, ligpit mo yung hinigan mo. Ligpit mo yung hinigan mo. Bakit? Hinigan mo, ligpitin mo. Responsibilidad mo yan. At pag natuto tayo sa maliliit na responsibilidad, bibigyan tayo ng mas malalaki. Hanggang sa palaki, ng palaki, ng palaki. Malinaw po ba sa atin yun? So, hindi po basta naging hari si David. Siya ay nagsimula sa isang maliit na pastol. Sa mga pangalawang punto po, basahin po natin ang paghahanda. Basahin po natin, awit 78 verse 71. Mula sa paghahanda ng mula sa pag-aalaga ng mga pasusuing tupa, siya ay kanyang dinala upang maging pastol ng Jacob na bayan niya, ng Israel ng kanyang pamana. Inihanda ng Diyos si David para sa pamumuno ng bansa sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod sa lihim, personal na pagsunod at pagsubok sa buhay. Ang mga katangian na natutunan niya sa pagpapastol, pagbabantay, tapang at pagtitiwala sa Diyos ang magiging pundasyon ng kanyang hayag na pamumuno. Ang batang pastol ay nagbabantay ng mga tupa na siya ring magiging pastol ng isang bansa. Sa kaharian ng Diyos, ang pamumuno ay nagsisimula hindi sa kapangyarihan, kundi sa katapatan. Paano ka maglilingkod sa isang bansa na rebelde, matitigas ang ulo? Yun ang pagsubok kay David. Palagay ninyo, kung ang pagpili ng Diyos ay base sa katayuan, halimbawa si Eliab ang ginawang hari,
Malakas ka nga, pero wala kang puso. Malakas ka nga, pero hindi ka tumatawag sa Diyos. Ano po nangyari? Ito po ang nangyari sa buhay ni Saul. Tandaan niyo po, basahin niyo po yung 1 Samuel. Paano pinili si Saul? Ang description nga kay Saul, tall man. No? Si Samuel, nakabase siya sa height, sa katayuan. Pero, paano po pinili yung paghahanda? Paano hinanda ni David? Paano hinanda si David ng Panginoon? Anong matututunan natin sa paghahanda ng Diyos kay David? Ang parilalang mula sa pag-aalaga ng pasusuhing tupan. Makita na natin, no? Doon sa verse. Okay? Ano ba yun? Ano ba ibig sabihin ng O yung pinaka mga batang tupa? Ay may malalim na kahulugan. Ang pasusuhing tupa ay kabilang sa pinakamahinang kawan at nangangailangan ng lambing, tiyaga at patuloy ng pag-aruga. Alam niyo po, pag nakakita po, dito ko kasi sa atin sa Pilipinas, hindi masyadong popular sa atin ang tupa. No? Kasi sabi nila, maanggo daw. Pero sa Israel, or even po, nung ako po nagtrabaho sa Middle East, ang pinaka sa kanila ay tupa. No? At ang pinakamahirap doon, alagaan yung baby. Yung baby po. Kasi napaka-dependent po niyan. Kapag nakakita ko kayo ng kambing o ng tupa na lumabas, hindi ho agad-agad siya nakakatayo. Okay? Minsan pa nga ho, pag nagpapaanak ng kambing o ng tupa, kailangan pa niya yung pastol na aalalay, kasi wala namang veterinary dati, aalalay doon sa tupa. Pero mapansin niyo po, bakit po inambing yung pasusuhing tupa? Kasi napaka-vulnerable po nila. Mahina ang kawan niya. So, ang bayan ng Israel, vulnerable po siya. Ibig sabihin, mahina ang bayan ng Israel. Kaya pat nakadependent po siya sa kanyang pastol. Kaya kailangan po ng isang leader na marunong maglambing, marunong magtiyaga, at marunong mag-alaga. Ipinakita nito si David na siya po ay sinanay hindi lamang sa lakas, kundi sa habag, sakripisyo at pananagutan. Inanda ng Diyos na mamuno hindi lang sa pamagitan ng pananakop, kundi sa debosyon. Just imagine, no? Paano hinanda si David? Tinitingnan ni ng Diyos ang batang David sa kanyang pag-alay, pagpuri, pagsasalamat, habang binabantayan niya yung tupa ng kanyang ama. Parang labo nun, di ba? Parang hindi natin maipasok sa isip natin yun. How to train a president? Kailangan marunong mag-alaga ng baboy. Parang manglabo, di ba? Pero sa bayan ng Israel, ganun po siya. Ang pastol po, bakit po? Tingnan mo natin. Ang pastol ay inalay ang kanyang buhay. Paano train ng Diyos ang batang David from pastol, from shepherd to a young shepherd to the next king? Number 1, inaalay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga pastol. Hindi po yun binanggit sa anumang parte, pero makikita po natin ito, is pwede niyo po isulat. 1 Samuel chapter 17, verse 34 to 36. Hindi po kasi siya nagkukwento sa mga kapatid niya. No? Uy, alam mo ba, Kuya Eliab, nung isang araw, grabe, naki-encounter kung malaking ganun pa yung, sorry medyo exaggerated lang ho natin. No? Alam niyo yung mga batang 15 anyos, ganun magkwento. No? Alam niyo ba, Kuya, grabe, nung binabantayan ko yung tupa ni Tatay Jesse, napatay ko yung leon. Tapos binali ko yung panga sa pamagitan ng kamay ko. Palagay nyo, anong gagawin ng mga kapatid? Maniwala ako sa iyo. Ganun pa, siguro po, no? Pero walang sinulat na ganun. Bakit? Malamang sasabihin ng Kuya Eliab niya, maniniwala ako sa iyo kung puputulin mo yung ulo ng leon at iharap mo sa akin. Siguro maniniwala. Wala na sulat na ganun. Pero paano natin napatunayan na tapat siya, na pinoprotektahan at inalay niya yung buhay niya sa mga tupa niya? Ito po ay nasulat nung kinausap niya na po si Haring Saul. Ano sabi po doon sa 1 Samuel chapter 17, verse 34 to 36? Sabi doon, ako ng leon at ng oso, hinawakan ko ito sa panga at pinatay. Nakapatay na po ako ng leon at ng oso. Isasama ko po sa mga ito ang Pilisteyong iyon, sapagkat nilalait niya ang hukbo ng Diyos na buhay. Ang sabi niya,
No, kwinento niya kay Haring Saul. Sa English, I killed the bear, I killed the lion. Who is this giant to me? Kumbaga hindi siya takot doon sa kay Goliath. Alam niyo ba ang description ni Goliath? No? Base nung inaaral ko po ito na ang base sa mga biblical scholar, ang lahi po nila Goliath is 9 foot pataas, almost 10. Gaano kalaki ang isang David na 15 anyos? Paano niya, binabasa ko to ilang beses, paulit-ulit, paano nangyari ang isang 15 anyos punitin ang panga ng isang leon? Imposible, tama ho ba? Walang maniniwala sa atin. Tama ho ba? Bakit po? Kasi kung nakaasa po tayo sa lakas ng tao, imposible ang ginawa ni David. Pero hindi po imposible yun. Nangyari po yun. Okay? Nangyari po yun. Kaya mapapansin nyo pag binasa nyo po itong 1 Samuel 17, ang sabi doon, binabantayan niya yung kanyang mga alaga. At kapag ito daw ay natake ng oso, anong ginagawa niya? Palagay nyo, ang isang ordinaryong 15 anyos, pag nakakita ng layon, anong unang gagawin? Tatakbo. Tama. Pero kung ikaw ay tagabantay, anong unang gagawin mo? Di ba bubugawin mo? Shh! Alis ka dyan. Bubugawin mo, babatuhin mo hanggang sa lumayo. Si David, hindi. Pag binasa niyo po ang 1 Samuel 17, hinahabol niya pa. Hinahabol niya pa ang leon, hinahabol niya pa nga matindi ito. Bakit? Kasi dala-dala nung layon yung batang tupa. At hindi siya titigil. Ano sabi doon sa verse 17, sa 1 Samuel 17? At pag hinarap daw po siya ng leon, ito ay kanyang pinapatay. Matindi po, no? Sa halip na tumakbo, sa halip na matakot, ito po ay kanyang inahabol. Bakit? Saan po siya palagay takot? Palagay niyo, saan po siya mas takot? Sa leon o sa Diyos? May takot po siya sa Diyos. At yung kapangyarihan ng Diyos, yun ang pumapatay sa leon. Yun ang pumapatay sa oso. Nakakita na ho ba kayo ng oso? Hindi ko lang na-post yung picture ko. Nakakita po ako ng oso, naka-preserve na. Same height. Doon sa isang Facebook post ko. Same height, 9 foot. 9 foot tall ang isang oso. Average bear. Bakit po? Mahalaga sa kanya yung kinakain ng oso. Sandali lang. Tupa ng tatay ko yun Hahabulin niya yun. Hindi siya titigil hanggat di niya nare-rescue yung tupang yun. At yung training niyang pong yun, yung paghawak niya ng sling o yung tirador, yun po ang ginamit ng Panginoon na training sa kanya. Bakit po? Hindi siya takot mamatay. Bakit? Alam niya, nakasama ang Diyos. Kaya nga sinabi last week, the Lord is my shepherd, I shall not want. Even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Amen po ba? Ganun ang training ng Diyos sa buhay ni David. So bago pa man niya harapin si Goliath, natutunan ni David na pagtiwalaan ng Diyos ng lihim sa laban. Bakit po? Narinig niya si Goliath, 40 days nilalait ang Diyos. Anong ginagawa na kaya mga Kuya Eliab? Takot na takot. Bakit? Ikaw ba naman, iharap ka sa 9 foot na nakaaway? Definitely, matatakot ka. Pero ang batang pastol ay handang itaya ang kanyang buhay para sa isang tupa at siya po ay naging hari upang ipagtanggol ang bansa. Mula pa sa pastol ng tupa patungo sa pastol ng bayan. Ganun po ang pastol. Handa po siyang ialay ang buhay niya para sa mga batang tupa. At dahil sa pagte-training na yun, kasi nakita po ni David na itong si Goliath ay parang oso, parang layon. Inaalipusta ang bayan ng Israel, hindi siya pumayag. Hindi pumayag si David. Ano pong ginawa ni David? Ano pong ginawa ni David? Kumuha lang po siya ng 5 pirasong makikinis na bato. Bakit po? Yun ang ginamit niya. Natandaan niyo yung kwento, pinapasuot pa nga siya ni Saul ng armor. Isipin niyo gaano kaliit si David. Hindi kasya sa kanya yung armor ni Saul. No, nahihirapan siya. Hindi siya kasi sanay. It's not by my might, but by power. But by the Spirit of the Lord.
Pinatay ni David si Saul, si Goliath sa pamagitan ng isang maliit na bato. Kapag nakita nyo, panood kayo sa YouTube, paano yung sling, para po siyang barel. No, yung velocity po ng batong yon. At ano pong ginawa ni David? Pinutol niya yung ulo na David at hinarap doon sa army. At kasama na po doon yung kanyang mga kuya. Nakuha niyo po yung idea? Sabi ni David, ngayon maniniwala na kayo na pinatay ko yung leon, pinatay ko yung oso. Eto, ulo ni Goliath. Mas malaki pa saan. Hindi po sa kalakasan ni David. Kundi sa kalakasan at kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Amen po. Napakabuti ng Diyos. At yung pagkakataon pong yun na naging training ni David. Kung hindi po siya naging matapat, kung palagay niyo siya po ay kabataan ngayon, reklamador, lagi na lang ako dito sa tupa. Amoy na ako tupa. Ang boses ko para ka na rin tupa. Mabuti pa yung mga kuya ko nandoon sa army. Hindi po. Never po nagreklamo si David. Lagi po siya nakatune in sa Diyos. Bakit po? Ito po ang pinamaganda. Dahil ang katuparan ng mabuting pastol ay si Kristo. Bakit po? Bakit po nasabi natin? Ano pong tawag kay Jesus Christ? Ano sinisigaw ng mga leprosy? Ng mga bulag? Anak ni David, Jesucristo, anak ni David. Yun po ang title ng ating Panginoon. Siya po ay nanggaling sa linya ni David. Kung hindi po naging matapat si David, palagay ko, hindi magkakaroon ng katuparan ang kaligtasan ng Mesiyas. Ang buhay ni David ay tumutukoy sa Panginoong Jesucristo, ang tunay na dakilang pastol. Natatandaan po natin yung ating anniversary message, John 10 verse 11. Ako ang mabuting pastol, ibinigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Inaalay ni David ang kanyang buhay upang iligtas ang mga tupa. Ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay upang tubusin ang mga makasalanan. Tinalo ni David ang leon at oso. Tinalo ni Jesus ang kasalanan, kamatayan, at ang kaaway. Si Jesus ang anak ni David, ang Mesiyas, ang tunay na mabuting pastol. Malamang yun po ang revelation sa panahon ni David nung siya po ay bata habang nag-aaral. Kaya mapapansin nyo, hindi lang po siya pastol. Hindi lang po siya hari. Hindi lang po siya worshiper. Hindi lang po siya basta leader. Siya rin po ay prophet. Kaya mapapansin nyo, karamihan ng psalm, ito po ay tumutukoy sa mangyayari sa buhay ng ating Panginoon. Ang pag-aalaga ni David sa mga tupa ay humubog sa kanyang pamumuno sa simpleng katapatan, natutunan ng kanyang katangian na ginamit ng Diyos para sa kanyang bayan. Sa kasulatan, ang pamumuno ay pagiging pastol. Ang pamumuno sa bayan ng Diyos ay ang magbantay, gumabay at mag-alaga. Again po, sa atin pong pagsasabuhay, sa atin pong mga buhay, dito po natin makikita ang kahalagahan po ng tinatawag na growth group, yung DG. Okay? Dapat may nagpapastol po sa atin. Dapat po may nagpapakain po sa atin. Or dapat, pag tayo po nagpapakain, dapat meron rin po tayo nilalagaan. Mahirap po mag-alaga ng tao. Even pamilya, mahirap po mag-alaga. Pero dapat tayo po ay tapat. Panghuli at pangatlong punto, mga katangian. Ano po ba yung mga katangian? Makita mo natin, no? Nadaanan na po natin. Pero ito po yung dalawang katangian na binanggit dun sa awit 78. Tinapos ng awit 78 ang paglalarawan ng tunay na pamumuno sa pamagitan ng tapat na puso at kasanayan. Naging mabunga ang pamumuno ni David hindi lang dahil sa kapangyarihan, kundi dahil hinubog ng Diyos ang kanyang pagkatao ng pamumuhay. Basahin po natin, awit 78 verse 72. Kaya't siya'y nagpastol sa kanila ayon sa katapatan ng kanyang puso at kanyang pinatnubayan sila ng sanay ng mga kamay. Okay? Dalawa po yung katangian ni David na nakita ng Diyos upang siya ay ma-promote
bilang pastol. By the way, before po tayo pumunta dun sa sa katangian, natandaan po natin, Samuel 17, inanoint si David. Tama? Inanoint si David, 15 years old. Yung David po bang 15 years old, lumakad na parang hari? Ako nang susunod na hari. Alam mo, mayabang siya sa mga kuya niya. Mga kuya, sino ngayon ng Ako yung inanoint. Hindi ho. Alam niyo ginawa nung after nung sa 1 Samuel 17? Alam niyo pong ginawa ni David? Bumalik siya sa pagpapastol. Nanatili siya sa authority ng kanyang ama. At that time, nung nagpapastol siya, pinatawag ulit siya ni Saul. Nung sinasapian na siya ng masamang espiritu. Sabi niya, patawag mo yung patawag mo yung mga awit. No? Nag-play siya ng harp. At dun sa harp na yon, dun na Pero, ang tanong, nagkudita ba si David? Sinabi niya ba na ako ang susunod na hari kay Saul? Hindi. Nanatili siyang tapat na naglingkod kay David. Ano po yung katangian na yun? Ang unang katangian po dun ay katapatan ng puso. Katapatan po ng puso. Narinig niyo na po yung salitang integrity. Kasi pag tinignan niyo po yung bulletin po natin, yung English version niyo po, ang word na pinili po dun is word na integrity. Narinig niyo na po yung word na integrity o integridad sa salitang Kastila. Ano po yung integrity? Iba sinasabi, integrity daw ay honesty. Hindi po. Pwede ka maging honest pero wala kang integridad. Ano po yung integrity? Nung tinitinan ko, ano ba ang integrity? Simple lang po ang salitang integrity or integridad. Pwede niyo po isulat. Ang integridad po ay paggawa ng tama kahit walang nakatingin. Ulitin ko po. Ang integridad po or integrity ay ang paggawa ng tama kahit walang nakatingin. Ano ibig sabihin po nun? Gumagawa ka ng bagay na aayon sa kagustuhan ng Diyos kahit hindi ito nakikita ng tao. Tandaan niyo po, kadalasan kasalanan ay tayo at ang Diyos lang nakakaalam. Tama po ba? Minsan may mga secret sin po tayo. At ang tanong doon, nasan po ang integridad po natin? Kaya mapapansin niyo po, ang mga namumuno sa atin ngayon, wala silang takot. Kahit 100 billion pa yan. Bakit? Wala akong integrity. Si David po ay meron. Pinamunuan ni David ang bayan ng Israel ng may katapatan, kababaang loob at pagiging tapat sa tipan ng Diyos. Yung bonding po nila ng Panginoong Diyos. Bagaman hindi siya perpekto, tandaan po natin. Yan ang yan ang pinaka, kumbaga magpapasurvey ka, yan ang unang papasok sa isip mo. Pag binanggit ang salitang ang pangalang David, ano unang papasok? Si David and Goliath. Sino pa? David and Bathsheba. Diba? Ang alala natin, si David, kasalanan yan eh. Hindi. Ano sabi doon sa bagong tipan? David is a man after God's own heart. Hindi perfecto si David. Kaya pag binasa niyo yung Psalm 51, nandoon yung pagko-confess ni David. Pag binasa niyo yung Psalm 51, hindi sinulat ni David, kasalanan mo kasi Lord, binigay mo sa dami-dami ng papaliguan ng Bathsheba, doon pa sa roof deck. Walang ganun. Anong ginawa ni David? Siya mismo nagsisi. Bakit po? Ang tawag po doon, integrity. Okay? Bagamat hindi siya perpekto, siya ay po nagpakumbaba at nagsisi. At handang maturuan. Yun po ang importante sa bawat isa. A teachable heart. A teachable heart. Ang kanyang pamumuno ay dumaloy kung sino siya sa harap ng Diyos. So number 1 po, yung katapatan ng puso. Yun po yung katapatan ng puso. Yun ang dahilan kung bakit po siya, yun po ang sabi sa Psalm 78, verse 72, katapatan ng puso. At pangalawang katangian ni David ay may kasanayan sa pamumuno. May kasanayan sa pamumuno. Itinakda ang talatang ito ng pamantayan ng pamumuno ng bayan ng Diyos kung saan magsama ng katapatan ang puso at karunungan sa gawa. Ibig sabihin, it should be a combination. Hindi pwedeng magaling ka pero wala kang katapatan sa puso. Pero namang tapat yung puso mo, wala ka namang skills. Ang ginawa ng Diyos, pinagsama yung katangian nyo ni David.
A man after God's own heart, tapat yung kanyang puso at skillful. Okay? Hindi porket siya ay young shepherd boy, hindi na siya pwede pumatay ng leon. Okay? Araw-araw siguro, no? Sa kanyang buhay, siguro may bote or may ano, papractice yung bote. Hanggang sa tandaan po natin, saan po tinamaan si base sa mga biblical scholars, bakit po namatay agad si Goliath? Tinamaan po siya sa pagitan ng mata. Ito po yung tinatawag na fatal point. Pag nakita po kayo ng mga marksman, yung mga police na headshot, ito po ang pinaka sa kanila. Isipin niyo kung paano, ilang bato po dinampot ni David? 5. Isa lang po. Ibig sabihin yung pagsasanay niya. Araw-araw siguro siya. Siguro bored na siya sa pag-aalaga ng tupa. Okay lang, maayos pa yung mga tupa ko dyan. Magsasanay lang ako pagbato. Okay? Hanggang sa maging muscle memory niya na po yun. Okay? At tandaan po natin, hanggang ngayon po, pag-aralan niyo po yung Google. Kahit tingnan niyo po sa Google, the best army in the world, hindi po US. It's not the USA. Ano po? IDF. Israel Defense Force. Isang napakaliit na bayan, takot ang mga bansa. Pag-aralan niyo po, siguro kung may time mo kayo, hanapin niyo po yung history. The 6-Day War o Yom Kippur War. Tinalon po nilang ang Egypt. Actually, hindi lang po Egypt. Lahat ng Islamic na bansa, tinalo lang nila sa loob ng 6 na araw. Bakit 6 na araw? Ano po yung pang-7? Sabat. Pwede namang gawin ng Diyos na the 8th-day war or the 10th-day war. Tama ho ba? Pero bakit hinayaan ng Diyos na manalo ang Israel? Bakit po? Tingnan niyo po yung kanilang flag. Alam niyo po ang tawag sa flag ng Israel? The Star of David. Pag pinag-aralan niyo po ang IDF or Israel Defense Force, ang kanilang libro, ang kanilang military defense ay nakabase sa buhay ni David. Believe it or not. Ang leadership po nila. Pagbasahin niyo po, tingnan niyo po sa Google, IDF, i-search niyo po yun. Ito po ay nakabase sa buhay ni David. Ang leadership po nila, the way how they train, yung mga nagma-martial arts, nakabase po yun sa buhay ni David. Kung ang buhay ni David ay hindi po sanay, hindi po tapat, palagay niyo po, nasaan po ang bayan ng Israel ngayon? Pagsasabuhay po natin. Unang-una po, alalahanin natin na madalas sinahanda muna ng Diyos ang kanyang mga lingkod sa mga tahimik na lugar bago ibigay ang malaking pananagutan. Kaya't maging tapat tayo kung saan niya tayo inilalagay ngayon. Ito po yung paalala po sa atin. Minsan po, sa maliliit na bagay, nagrereklamo po tayo. Guilty po ako doon. Isa po ako doon. Alam yung mga bagay na walang significance sa buhay natin, pero dinadala po tayo ng Diyos upang tayo ay i-humble. Bakit po? Sinusubok po tayo ng Diyos. Inaalis siya yung kayabangan natin. Lalo na po ako. May tendency po tayong maging mayabang. May tendency po tayong umasa sa sarili natin. Ano pong ginagawa ng Diyos? Tinatanggal niya yung yabang na yun. Dinadala niya tayo sa lugar na kung saan tayo po ay tinitrain ng Diyos. At hindi tayo inalas sa lugar na yun hanggat nasasanay tayo. Kaya minsan matatanong nyo, Lord, bakit pa ako dinala ng... Bakit hindi ba napunta ako sa ganito? Bakit yung mga kapatid ko, ang gaganda na ng buhay, bakit ako hindi pa? Lord, bakit ganon? Lord, bakit ganyan? Siguro sa mga anak natin, tayo yung ngurub-ngurub. May mga bagay na maliliit, may mga bagay na pagsubok, nagreklamo na tayo. Kung bibigyan tayo ng Diyos ng malaking bagay, sa maliit na bagay, ngurub-ngurub na tayo, lalo na siguro, pag binigyan tayo ng mga pagpapalang malalaki. Maging tapat po tayo na kung saan doon tayo dinadala ng Diyos. At it's only by His grace, tandaan po natin. Tanging pastol lang, tanging the good shepherd lang po natin ang kayang gumawa po nito.
I-remind po natin ang ating sarili. Maging ako po, kasama po ako doon. Nire-remind po natin ang ating sarili na, Panginoon, ano ba ang tinuturo mo sa araw na ito sa akin? Panginoon, ano po bang, Panginoon, dapat ba ako maging tapat kahit wala nakakita sa akin? Panginoon, turuan mo ko. Tandaan po natin, faithful in little, faithful in much. Kung tayo ay magiging tapat sa isang maliliit na bagay, darating ang time na aalisin tayo at ililipat na naman tayo. Ipopromote tayo. At susubukin ka ulit sa lugar na yun. At pag ikaw ay naging tapat, dadaling ka na naman sa panibago. At hindi mo makikita, from pastol, nagpapastol ka na ng isang kaharian. Pangalawang pagsasabuhay, unawain natin na hinuhubog tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aalaga sa iba bago yung pagkatiwala ang mas mabigat na tungkulin. Ang tapat na paglilingkod ngayon ay paghahanda para sa mas malaki pa. Binibigyan po tayo ng mga tao. Binibigay po sa atin ng mga tao na dinadala sa atin ng Diyos. Dapat po tapat po tayo. Especially po sa growth group leading. Kaya tawag po sa atin under shepherd. Tandaan po natin, hindi po tayong good shepherd. Wala po yung, ako yung good shepherd, ako yung mabuting pastor. Hindi po, wala po mabuting pastor. Siya lang po ang good shepherd. Si Jesus lang. Ang tawag po sa atin ay under shepherd. Tayo po yung, hindi po tayo higher hand, no? Huwag niyo pong isipin na kayo po ay higher hand. Ang higher hand po, pag nakakita ng leon, takbo agad. Ang higher hand po, kapag wala nang love gift, bahala ka sa buhay mo. Pag hindi na pamerienda, hindi na maglilingkod. Hindi po. Tayo po, maglilingkod tayo, whether tayo po ay napupuri, napapasalamatan ng ating mga leader, especially even sa mga usher, no? Maglilingkod tayo kahit di tayo nakikita ng tao. Bakit po? Ang Diyos ang humuhubog po sa atin. At darating po ang araw, alam niyo po ang kagandahan nun, yung inaalagaan niyo po, yan po ang reward niyo. Tandaan niyo, sa heaven, lahat po tayo, lahat po ng manliligtas, may kanya-kanya po tayong reward. Ang tanong, inaalagaan po ba natin yung mga tupa natin? Tinitingnan po ba natin sila kung sila may sakit o pinapanalangin natin sila? And lastly, sa huling pagsasabuhay po natin, sikapin natin mamuno ng may malinis na puso. Okay? Tapat na puso. At may karunungan sa gawa. Ano ibig sabihin po nun? Kapag tayo po yung mag-share, mag-aaral po tayo. Baka yung mga tinuturuan po natin, mas marunong pa ho sa atin. So, ibig sabihin, tayo po mismo nagbabasa tayo ng Biblia. Tayo mismo po ay naghahanda sa pag-aaral. Ang tunay na pamumuno ay nasusukat sa makadiyos na ugali at sa matalinong pagkilos sa ilalim ng kamay ng Diyos. Sa ating pong pagwawakas. No? Kahit mamaya po, sa ating pag-uwi, bago po tayo matulog, alalahanin po natin ang buhay ni David. Ang batang si David. Hindi siya napupuri ng kanyang kapatid, hindi siya pupupuri ng kanyang tatay. Wala siyang follower, wala siyang likes, wala siyang share. Siya po ay solo, nananalangin, umaawit sa Diyos, nagtitraining, okay? Umaasa sa kanyang good shepherd. Tayo ganun din po sana. Umaasa po tayo sa Panginoon natin, sa ating mabuting pastol, na tayo niya ay dadalhin sa lugar na kung saan tayo po ay tinitraining. At bilang mga tupa niya, no, tayo po ay aasa. Base lang po sa biyaya at sa awa. It's only by His grace. At darating po ang araw, no, makapiling natin siya. No? Ano po ang goal po natin sa buhay? Kagaya po ni David. All I want is to dwell in your house all the days of my life. Lord, Panginoon, darating ang araw, ako po ay mawawala. Darating po ang araw, tayo po ay mawawala. Pero ang tanong po doon, kasama po ba natin ang Diyos? Tayo po ay maglilingkod, nang kahit wala po nakakita, tayo po ay maglilingkod, kahit walang papuri. Dahil ang Diyos
ang ating nakakita, ang Diyos na mabuting pastol, siya po ang nagbibigay sa atin. At darating po ang araw na magkakaroon po tayo ng mga promotion ng ayon lang sa kagustuhan ng Diyos. Nawa, ito po ay magsilbing aral po sa atin. Ang buhay ni David, sa ating mamayang pagtulog, alalahanin po natin, ano po ba yung reflection ho natin. Lord, may I be faithful in little. May I have the integrity of heart. May I have this, itong buhay ko, Panginoon, ito po ay isang pagsasanay lamang. At sa ating pong pagwawakas, nais ko pong basahin sa inyo ang tula na sinulat po ng ating senior pastor. Panalangin po rin natin sila na sila po ay nasa Manila ngayon, ang kanilang kalagasan at ang kanyang pamilya, nawa ang pag-iingan ng Diyos ay sumakanila. Ang title po nito ay Pastol ng Diyos. Basahin ko po. Pinili ng Diyos si David, ginabayan ng walang patid. Ang paiknubay niya ay walang patid. Tapat siya sa pagpili kay David. Sa pag-aalaga ng tupa, sa pamumuno sa bansa ng Israel, ang bansa. Nagsimula sa pag-aalaga ng tupa. Katapatan sa maliit ay mahalaga. Kasama ito sa paghahanda. Tapat na paglilingkod ay paghahanda. Ito ay sobrang mahalaga. Pastol ng bayan, ano ang dapat? Dapat may pusong tapat. Sa Diyos dapat tapat, mahusay sa pamumuno din dapat. Tayo po'y magsitayo at tayo po'y manalangin. Ama naming banal, ang aming mabuting pastol, Diyos na mapagpala, mapagkalinga, nagpapakain sa amin, Panginoon, sa pastulang berde, na nagpapainom sa amin ng tubig ng buhay. Maraming salamat po, Ama. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan dahil Ikaw ang aming mabuting pastol. Hindi na po kami mangangailangan ng kahit ano pa. Na kahit kami lumakad sa lambak ng kamatayan, hindi po kami natatakot. Dahil kagaya na David, Ikaw ay ginagabayan ng bawat isa sa amin. Ikaw ang gumagabay sa pamagitan ng inyong tungkod, sa inyong pamagitan ng pamalo. Ikaw ang mabuting pastol. Maraming salamat po, Ama. Dahil sa inyong pagtuturong ito, ang katotohanan na hindi ka basta-basta, Panginoon, pumipili ng tao dahil sa katayuan, kalagayan, talento. Ikaw, Panginoon, ay nakatingin sa aming puso. Ikaw ay tumitingin sa aming pananalangin, katapatan ng paghahanda. Panginoon, humingi kami ng tawad. Na marahil kami nagrereklamo kung may mga pagkakataon na kami iyong tinutuwid. Minsan kami pakiramdam namin insignificant, Panginoon. Ngunit kagaya ni David, isang mabuting pastol sa kanyang tupa, sa kanyang inaalagaan, nawak ang mga inyong mga salita, ang ituro nyo sa amin, na kami inyong inahanda sa pagpapastol ng inyong mga anak. Maraming salamat, Ama, sa katapatan mo. Maraming salamat sa inyong salita. Maraming salamat, Banal na Espiritu. Ikaw ang nangusap sa amin. Panginoon, tulungan niyo po kami na halagaan ang mga taong pinagkatiwala niyo sa amin. Tulungan niyo rin po kami na kami maging mabuting pastol sa aming pamilya, sa aming asawa, sa aming anak. Na kami maging pastol rin, Panginoon, sa aming pinagtatrabahuhan, sa aming mga negosyo, mga bagay na pinagkatiwala nyo lamang sa amin. Naway kami maging tapat na katiwala. Bigyan nyo, Panginoon, kami ng lakas ng loob upang harapin ang mga oso, ang mga leon sa buhay namin. Marahil, Panginoon, na tinitingnan namin ay mga gulayat sa buhay namin. Gulayat ng kasakitan, paghihirap, kawalan ng ibubuhay. Panginoon,
ang malalaking pagsubok na ito ay baliwala sa makapangyarihang Diyos. Ikaw ay Diyos. Mas malaki ka sa lahat ng pagsubok. Malaki ka, Panginoon, sa lahat ng pagsubok sa buhay namin. Hindi ka nagbabago, hindi ka nagkukulang. Kagaya ni David, pinagtanggol mo sila, Panginoon, sa lahat ng uri ng pagsubok. Maraming salamat, Ama, dahil ikaw ay Diyos na tapat. Hindi niyo kami pinapabayaan. Nawa, Panginoon, ipalala niyo sa amin na kung kami haharap sa mga lalaking pagsubok sa buhay namin, paalala mo sa amin na mas malaki ka. Mas malaki ka sa aming sakit. Mas malaki ka sa aming pagkukulang. Mas malaki ka sa aming mga kasalanan. Mas malaki ka, Panginoon, sa anumang bagay na kinakatakutan namin. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan dahil ikaw ay si Jesucristo, ang anak ni David, ang aming Mesiyas, ang aming tagapagligtas. Ginapi mo ang iyong kaaway ng kamatayan. Ikaw ay nagpakasakit, namatay, at pagkatapos ng 3 araw, ikaw ay nabuhay upang gapiin ang pinakamalaking kaaway, ang aming kasalanan. At dahil sa tagumpay mong yun, Panginoon, maaari na kaming lumakad na may pagtitiwala at panananalig at pananampalataya sa Diyos na buhay, sa mabuting pastol ng aming buhay. Kaya, Panginoon, sa aming pansamantalang pag-ihahiwalay, lumakad nawa kami, Panginoon, na may katapatan sa aming puso, na pananampalataya kagaya ni David, na maisapamuhay namin ang mga aral na ito, na maibahagi namin sa aming pamilya, sa aming mga anak, sa aming mga kaibigan, ang bawat bagay na ito. Panginoon, ang turong ito ay ingatan mo sa puso namin. Bantayan, Panginoon, at magsilbing itong buto na mabubuhay sa aming puso. Maraming salamat, Ama. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. At ngayon, ang pag-ibig ng Ama sa pamagitan ng pagbibigay ng kanyang buktong na anak na si Jesus at pakikisama ng banal na Espiritu sumayatin ngayon at magpakailanman at bawat isang anak ng Diyos ay magsabi ng Amen.